Tagal! Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my Japan Diaries. Kailangan ko na talaga tong ma-upload bago mapanis, no? Today is May 3, 2024. Nung time na to, nasa Japan pa ako at dahil nga Golden Week, nandito ako sa bahay ni King Kong sa Tokyo. LDR talaga kami at dumadaya lang ako dito sa kanya kapag merong long vacation. At since eto na nga yung last bakasyon ko dito sa Tokyo bago umuwi ng Pilipinas, today ay nagplano kami ng despedida party. Para sa akin, ako lang din nagplano. Bakit ba? Simple picnic lang din naman kasi with my friends here in Tokyo, with my co-vloggers. Dito sa aming favorite park ni King Kong kasi dito ko nga din siya sinagot at malapit lang din to sa kanila. Dito pala to sa Kasai Rinkai Park at malapit na to sa Disney Sea at saka Disneyland. Seaside park siya at napakalawak. Meron pa nga ditong Ferris wheel, may mga barbecue park. Pero dito namin pinili kasi maglalagay lang naman kami ng picnic mat at kakain. Walang bayad sa part na to pero kapag magba-barbecue kayo, magbabangi or mag-iihaw kayo ng foods, merong parte ng park na merong bayad. Spring pa nga nung mga time na to at papunta pa lang summer kaya malamig-lamig pa yung hangin. Lamang pa talaga yung lamig kaya itong si King Kong ay nagpapaaraw. Tapat din nga siya ng araw kaya sobrang hangin, napakalamig. Habang inaantay nga namin yung iba, pinrepare na namin yung mga foods dito. Yung unang dumating pala, yung naka-black kanina ay si Trixie Janela. Siya ay classmate pa ni King Kong noon sa Pilipinas nung nag-aral siya ng Nihongo or Japanese language. Next naman dumating ay si Maris Racal, also known as Runa. Siya yung nag-makeup sa akin nung sa prenup photoshoot ko yung nakakimono. Professional makeup artist siya pero Filipino siya at dito siya nakabase sa Japan kaya kung kailangan nyo ng makeup artist for whatever occasion is, kontakin nyo lang siya. Makeup by Runa. Isinabay ko na nga din ang pag-surprise sa kanila that we're expecting a baby, kami ni King Kong. Sobrang tuwang-tuwa nga sila kasi tamang-tama nga daw pauwi na ako at magkakalayo nakabuo pa. Eto naman si Kuya Ken Shoji, isa siyang half Japanese, half Filipino. Siya naman ay isang professional videographer, photographer based dito sa Japan. Siya din yung kinuha namin for prenuptial video shoot na to be upload soon kapag malapit-lapit na ang wedding. At kung gusto nyo maging updated sa mga i-upload niya at para makita din yung aming video, i-follow nyo siya sa kanyang Instagram na Ken Shoji Visuals. And syempre, pwede nyo din siyang i-hire. Kayo na lang mag-usap sa kanyang Instagram, okay? At isa nga din talaga si Kuya Ken sa mga unang nakaalam ng aking pregnancy. Actually, nauna pa siya kay King Kong. Sinabihan ko kasi agad siya na baka pwedeng mag-video shoot din na meron kaming hawak no ultrasound ni baby. And pumayag naman siya. Anyway, so lumipat na pala kami ng pwesto dito sa mas mainit kasi nga sobrang lamig na nito lalo na kapag hapon. Ang tarik lang nung araw pero ang lamig ng hangin. Naiintindihan ko na yung mga hapon na laging nagpapaaraw. Maya-maya dumating na din nga itong si JP in Japan. Isa nga din siya sa pinakamalupit na vlogger dito sa Japan. At bago ko pa siya ma-surprise, nasabi na ni Kuya Ken. Kaya hindi na siya dyan nagulat. Aba, habang kami nagchichikahan, ito si Kuya Ken, pandemic naman about dun sa aking pregnancy. Kaya nalaman niya na agad. Tingnan mo, tawang-tawa siya. Di naman halatang guilty, Saglit nga lang din nagstay si JP kasi meron pa siyang mahalagang pupuntahan and thank you sa pagpunta. Thank you sa friendship kahit maikli. Actually, halos lahat sila, saglit ko pa lang sila nagiging friends pero alam ko na mga mabubuting tao sila. Tsaka alam nyo yung mas madaling kayong gumalaw kapag yung mga taong nasa paligid nyo kaparehas nyo ng wavelength. Katulad nito si Runa. Parang daig pa namin yung mas matatagal ng magkakakilala. Eto namang si Mi, kahit bihira ko lang din siya ma-meet every time na napunta ako ng Tokyo, kinokontak ko siya. Maraming salamat sa pagdalo at meron pa talaga kaming inaantay na mag-partner kaso late na dumating. And shoutout pala sa Lola Grill and Restaurant na sa kanila po kami umorder ng napakasarap na mga foods. Eto nga si Trixie, parang gutom pa rin nung nakakita nung dumaan. Nung umalis sila nagpaalam na nga ako sa kanila kasi the next week na ito pauwi na din ako ng Pilipinas. Si Kuya Ken naman, sinabayan na kami paglabas kasi aantayin pa namin sina Ate Abby at si Kuya Atan. Inoryan ko na nga siya dito na wag muna siya maingay kasi baka madulas na naman siya. Eto naman si Ate Abby Molinyawe, of course, vlogger din siya with her husband. Kuya Atan na napakalayo pa ng binyahe. Naintindihan ko naman kung bakit sila late at thank you so much kasi nag-effort pa talaga sila na pumunta dito. At naiyak, siya ang mama. Isa nga din talaga si Ate Abby sa pinaka naging ka-close ko kahit saglit pa lang kami nagkakasama dito sa Japan. Kasi nga may isang taon pa lang din naman ako nagwa-vlog sa TikTok at kapag may event lang naman kami nagkakakita-kita, madalas sa chat na. Syempre kapag OFW ka sa kahit
anumang bansa, iba pa rin yung feeling kapag mga kasama mo ay mga kalahi mo. Bukod nga sa same language, same humor din. Yung mga kaibigan nyo dito sa abroad, yun na talaga yung i-consider nyo na family. Sila lang din yung mga kabanding nyo at malalapitan kapag meron kayong mga problema mentally or emotionally or pwede ring financially. Doon na pala sa bahay ni King Kong nagstay si Ate Abby at Kuya Atan for a night. Since gabi na nga din talaga sila dumating, sinunod na lang namin kinabukasan yung aming pagbabanding. Sabi ko nga kanina, malapit lang yung lugar ni King Kong sa Disneyland. Kita nyo naman. Isang station lang ng train ng pagitan ay nandito na agad kami. Kaya nga gustong gusto ko dito sa lugar ni King Kong, pero hindi kami pupunta sa Disneyland. Pagbaba kasi ng Maihama Station, bukod sa Disneyland, Disney Sea, and meron din sila ditong mall. Kung out of budget ka sa ticket para sa Disneyland at gusto mo lang makipag-date or manood ng movie or gumala, pwede din dito sa Xpiary Mall. Mall siya pero Disney-inspired din yung lugar. Malawak din siya at madami din talaga kayong magagalaan. Si King Kong nga ay bumili ng t-shirt, si Ate Abby naman ay nakakita ng temporary tattoo. Nakakita nga din si Ate Abby yung kinakabit na highlight na buhok, napaka-cute. Yung unang kabit pa nga namin ay medyo maikli pero in-adjust na lang namin at akala mo nga din naman ay naka-highlight siya. Biglang nagka-gray. Si King Kong naman makita-kita ko bumili din pala nung isang set ng temporary tattoo. Ari yung para nabibili na tattoo yung kasama nung bubble gum. Yung kailangan lang basain para dumikit. Kabilis nga nitong kay King Kong basta na ikinabit, excited na talaga kasi gusto niya yan. Alam nyo naman dito sa Japan, di ba, medyo mahigpit sila sa mga ganyang tattoo. Though pwede naman na. Stigma na nga kasi na kapag may tattoo ka parang medyo bad ka, ganyan. Kaya mas prefer nila yung mga walang tattoo. Kaya medyo mahirap talagang makapasok dito kapag nga ang visa mo ay magsisimula ka palang magtrabaho katulad nung trainee, mga SSW, ganyan. Hindi advisable yung mga may tattoo. Hindi advisable ang pagtatattoo. Anyway, manonood pala kami ng movie. Yung movie na Godzilla Kong. Ayoko na lang umimik. Hanapin nyo na lang kung anong nagkaparehas. Alam nyo ba kapag manonood kayo ng movie dito sa Japan, hanggang credits kailangan yung tapusin kasi parang etiquette yun sa kanila at way of respect. Sobrang ganda nga nung movie at sobrang ganda din nung paglabas namin kasi saktong sunset para sa mga newlyweds. At nung nasa station na nga kami ulit, nakakita kami ng mukhang pamilyar. Yun pala ay si Camblery, isa din siyang vlogger dito sa Japan, kasama ang kanyang baby girl na matagal ko nang gustong mamit at finally na-meet ko na siya bago ako umuwi ng Pinas. Hello baby girl! Chinika ko na nga din sa kanila na malapit na din akong umuwi kasi nag-resign ako at preggy na din ako. Follow nyo din sila guys para makita nyo yung couple content nila ni Camblery. Diyan mitiko arigato. Bye bye! See you on my next vlog!